Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. At isang favor lang guys, ang users ng favor lang. Paklik mo subscribe button. Isama mo na rin notification bell para ma-notify ka kung may bago akong upload. So anyway guys, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, maharlikapan, pinababasura kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nakitaan ito ng maraming butas. Ayon sa mga UP professor o mga eksperto sa financial institution. So, marami talagang nagre-react dito, marami ang negative ng tingin. Dahil sa minadali ito guys, minadali ito, marami pa sanang dapat pag-usapan, marami pa sanang dapat i-improve. Subalit minadali ng Kongreso, lalong-lalo na sa Senado, di ba? So kung maalala last week, binlag din natin yan guys, di ba? So binilisan, sinortcut. Gaya ng sabi natin, meron tayong kasabihan, ang taong nagmamadali ay laging nagkakamali. So maraming bumubusisi ngayon, napakaraming mga butas na nakita sa maharlikapan nito. Ang matindi pa nito, hindi rin alam kung paano kikita. Kahit yung mga ibang senador, tinanong, hindi rin alam kung paano kinita. So magandang pakinggan, maganda lang ang pakinggan. Actually, maganda ang hangarin. Subalit minamadali at lalong lumalabo. Sabi ng iba, pagka pinilit ito, mukhang hahantong pa ito sa Korte Suprema. Darating yung araw, pagka nadesisyonan nito at binusured ng Korte Suprema, nasayang lang. Diba? Nasayang lang yung ilang araw na hearing dyan at yung pagmamamadali ng mga senador at ng mga congressman dahil maraming nakitang butas o pagkakamali. Diba? So marami guys talaga tumututol dito na hindi pa talaga ma-explain kung paano kikita. So tayo mga ordinary tao, siyempre, medyo technical to. Yung iba ng technical, hindi natin maintindihan. Pero may pakialam tayo dito guys dahil pera natin yan. So, ito guys, papakita ko sa inyo yung video ni Manong Ted Pailon para mas maintindihan nyo pa, di ba? Mas maintindihan nyo pa kung anong ginagawa o kung anong nangyayari dito sa maharlikapan na to na pilit pinapasa. Minadali, di ba? Minadali, kahit hindi maganda yung nasa loob. At marami pang pwedeng ayusin o iamin ng batas. So, ito guys, pakinggan nyo mabuti, kayo na rin na mag-analyze sa simpleng bagay, i-explain sa inyo ni Manong Ted. Di ba? Sa ating mga ordinaryong Pilipino, kada man ang gawin yan, mag-away man sila dyan sa Senado, meron pa rin kapwa Pilipino natin na walang pambili ng bigas, di ba? Nahihirapan sa presyo ng bilihin, maliit na sahod. So sa marang ganito, marami pang problema ang ating bayan habang yung mga mambabatas na to, minamadali na dapat sana para sa tao, sa kapakinabangan ng tao, subalit lumalabas na yung iba dito ay para sa mga interest lang ng malalaking negosyante na pumapabor dito sa Malacanang na Pangulo ang siya nag-utos na bilisan na ito, di ba? At nag-sponsor itong si Mark Villar at sila Sandro Marcos, Martin Romualdez dyan sa Kongreso. So ito na guys, bibigay ko na sa inyo si Manong Ted. Panoorin nyo, makinig na mabuti at magbigay kayo ng reaction pagkatapos ng manood. Comment down below lang guys. So narito na guys. Pasok Manong Ted. Handa ka na. Sandali lang po, ito lang ho, gusto ko lang klaruhin baby girl na kami po ay gusto hong tumulong po sa ating pamahalaan nga na maipaliwanag po ito ng masinsinan nga para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Ngayon si Finance Secretary Ben Diokno po ay sumagot na po sa aming mensahe. Sabi niya lang, hahanap ako ng tamang oras dyan Ted para namin siya makapanayam. So abangan natin yon si Finance Secretary Ben Diokno para sagutin siguro itong tanong na ating pong itinatanong ngayon sa ating edisyon. Si Senador Mig Zubiri po, tinawagan din po namin
at maging ang ilang pong mga mambabatas, pati po ang tanggapan ni Majority Leader Villanueva ay atin di po tinatawagan nga para tayo tulungan na maipaliwanag po itong isyong ito at masagot ang ating katanungan na hindi pa rin po nasasagot hanggang ngayon. Maging si Joey Salceda, si Congresswoman Kimbo, ang dami na ho namin tinatawagan para kami tulungan na ito po'y maipaliwanag kasi amin pong responsibilidad sa himpilang ito at sa amin pong profesyon na magpaliwanag po ng masinsinan at malaliman sa mga isyong pambayan tulad nito. Serve the people. Our commitment. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. Commitment. And We are DWFM 92.3 True FM. Kinwestiyon ni Senador Chis Escudero ang pagpasa po ng Senado sa Maharlika Investment Fund o MIF kahit na umano'y wala itong tinatawag na Test of Economic Viability. Ang sinasabi pong Test of Economic Viability ay siya po namang magkaklaro na talagang kikita ang MIF na pangangasiwaan po ng Maharlika Investment Corporation bilang isang government-owned and controlled corporation o GOCC. Ito po yung dapat na magkaklaro na kikita nga ang MIF. Ayon sa senador, kailangan ito ng MIF dahil ito ay hinihingi mismo ng ating saligang batas sa pagtatatag ng isang GOCC. Isinama po ang Test of Economic Viability sa ating saligang batas dahil nga sa dami ng mga GOCCs na nabangkarote noon. Sabi po ni Escudero, sa pagmamadali na ito ay maipasa, hindi nalinaw sa panukala kung paano ba nito babawiin ang puhunan lalo kung balak itong ilaan sa pagtatayo ng mga kalsada at ilang pang infrastruktura. Ito po ang sinabi ni Senator Escudero. Nananatiling bukas ang MIF para i-invest sa securities, sa stocks, pero pwede rin i-invest daw sa kali at sa tulay. Ang tanong ko, paano kikita yung MIF, yung MIC, kapag ka nagpagawa sila ng tulay? Kailan ang balik nun para sa Land Bank at DBP na sa ngayon ay kumikita ng average 7% kada taon sa mga investments nila sa stocks at sa bonds? So, anong bawi nun? At akala ko ba papalaguin natin yung MIF para makatulong sa gobyerno? Eh yung investment sa kalye, paano siya kikita? Toll road lang ba ang gagawin nila? Eh ginagawa na yun ng private sector, wala pang lumabas na pera mula sa gobyerno, sa Land Bank o sa DBP. Ba't pa natin kukumpitensahin ng private sector? Kung si Senador Chis Escudero nga po na isang senador at isang abogado, hindi alam kung papaano nga kikita ang Maharlika Investment Fund sa mga sinasabing government infrastructure projects, paano pa kaya tayong pangkaraniwang mga mamamayan lamang? Wala po si Senador Escudero nang pinagbotohan ang panukalang ito sa Senado. Ang kagalang-galang pong 19 na mga senador na bumoto pabor sa panukalang ito, alam kaya kung papaano kikita ang Maharlika Investment Fund kung ang pangunahing pong adhikain nito ay pondohan ang mga proyektong pang-infrastruktura ng ating pamahalaan? Baka po naman alam po ninyo, ang ikinakatwiran po ng ilang mga senador, sila'y bumoto pabor sa panukala dahil sa pagsisiguro na hindi nagagamitin po ang pondo ng SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth at OWA sa kapital ng Maharlika Investment Fund. Dapat ba tayong magpasalamat sa kanila? Gaano ba kasinsin ang naging pag-aaral ng mga bumoto pabor sa panukala? Dahil kung masinsinan ang naging pag-aaral, bakit nakalusot ang ilang probisyon na magkakasalungat? Sige nga po at wag na ho natin munang pagtuunan po ng mahabang pansin. Sa ngayon, ang
mga balitang lumalabas at mga sinasabi ngayon na mga umano'y butas sa batas. Atin po munang tukuyin ang praktikal na katanungan kung papaano nga ba gaganansya ang Maharlika Investment Fund kung ito ang panggagalingan ng pondo para sa ilang mga proyekto ng ating pamahalaan. Lalo pang at sinasabi po ni Senator Mark Villar na siyang nagsulong at nagtanggol ng panukala sa Senado na ang target na kikitain ng puhunan ng MIF ay 8.64% kada taon. Ito po ang bahagi ng aming talakayan ni Senator Mark Villar tungkol nga sa napaka-importanting isyong ito. Paumanhin po sa ating mga tagapakinig ha, may mga bahagi po sa ating panayam na nagpuputol-putol dahil nga po sa may problema po sa signal yung teleponong ginamit noon ng kagalang-galang na senador. So kung para po kumita, pakipaliwanag lang po Senator please, paano kikita ang Maharlika Investment Fund kung siya ang magpopondo sa mga infrastructure project sa Pilipinas? Halimbawa po, ano ba ito? Kalsada, ano ba ho ito? Oo po. Pwede rin po. Pwede rin. Pero wag po natin kalsada lamang dahil Example po, anong mga proyekto po ang maaari pong kumita sa pamamagitan po ng pagpopondo sa mga proyekto? Ano po ito example? Opo. May listahan po ang NEDA. Nakita ko po marami po tayong mga projects na pwede din gawing toll road para makaroon ng income. Kasi marami naman infrastructure companies na meron mga infrastructure, kumikita din sila. Ang sinasabi po namin is pwede rin mag-invest ang investment fund sa mga projects sa Pilipinas at pwede rin sila kumita. At the same time, makakatulong din tayo sa ating bansa dahil mapupondohan yung mga infrastructure projects natin, magkakaroon ng income bansa. At sa projections ng NEDA, ang ma-generate ng Maharlika Investment Fund is 350,000 jobs. So, Opo. Sen, I hope you don't mind kasi po. Opo, Senador, I hope you don't mind kasi po para mas maintindihan nila yung specific lang po na paliwanag paano nga kikita kasi binabanggit nyo may listahan ng NEDA ng mga proyekto. Halimbawa lang po, binanggit nyo po yung ilang mga proyekto na kailangan natin. Ano ito? Mga toll roads? Ano ba ito? Mga sabihin na po natin aayos po din ang ating po mga highways, mga bagong kalsada, etc. Paano po kikita ang Maharlika Investment Fund kung uutang doon ang national government para sa ang DPWH? Paano po, ano pong sistema nito? Opo, halimbawa po, bigyan kita ng halimbawa. For example lang, at siyempre, example lang po ito. Halimbawa, may bridge, katulad ng Bataan-Cavite Bridge. Really, overseas development assistance ang gagamitin. So, utang yan. Pwede na gamit yung Maharlika para mag-invest sa mga bridges. And syempre po, pag nagtayo ng bridge, katulad ng tinayo nila sa Cebu, di ba? May bagong bridge to the main island. Syempre may and may return investment din yan. Kino-compute naman yan at pag may return, syempre medyo maganda naman ang return at may ang tinatawag po nila. Syempre may minimum pag may minimum return yan. So, Opo. Isang simpleng Sir Ted, isang simpleng halimbawa lang, magtayo ng bridge at halimbawa yung bridge, siyempre may toll yan, kikita rin ng gobyerno. At siyempre habang ginagawa po yung bridge, marami magtatrabaho doon, mga lokal natin. Opo. Sige. So kung halimbawa po ay tulay, kasi po binabanggit nyo lagi yung ODA, no? Itong Official Development Assistance. Sir, alam po naman natin, itong ODA, kung nagpapautang ito sa mga bansa, halos wala ng interest. Sir Ted, may interest rate yung loan. Pero syempre, gagastusin pa ng gobyerno yung project. So nakalagay yan sa GAA. So gastos ng gobyerno yan. So under the Maharlika, pag nakakita sila ng magandang investment, katulad ng mga private companies, di ba? Dati structure, at least pag ganyan, limbawa, yung mga Maharlika mag-invest dyan, yung gobyerno hindi nagagastos para sa pagtatayo ng mga infrastructure. So pwede nilang gamitin sa ibang bagay, pwede rin nilang gamitin sa mga other social services natin. And isa pa Ted, Sir Ted, pwede rin sa mga ibang sektor na may underinvestment, katulad ng agriculture, katulad ng pag may mga kumpanya na lokal at gusto nila magtayo ng mga malalaking agricultural
investment. At businesses, pwede mag-invest ka kung sa tingin nila pwede silang kumita. Doon po sa aking katanungan, ito po lamang naputol po sa ating editing, natigil po doon sa ODA issue na aking binabanggit. To continue, ang tanong ko po, pati po yung JICA may fixed interest yan, maging ADB or China Exim Bank sa ating mga trend. So ang mga interest nila sa mga bansang tulad natin maliliit lang. So paano kikita yung Maharlika Investment Fund kung makikipagkompetensya ka sa mga dati na nating inuutangan na mas maliit ang kita? So ano po yun? Mas mag-o-offer kayo na mas maliit na interest? Paano kayo kikita kung mas maliit na interest rate na halos wala ka nang ibinibigay na interest? Ito po yung nawala doon po sa ating tanong sa kanila pong nangyaring editing. Kami po humihingi ng paumanhin sa ating tagapakinig. Ngayon, yun po naman ang buong sagot ni Senador Mark Villar sa akin pong katanungan na iyon. Kami nga po ay nagpapasalamat ng lubos kay Senator Mark Villar sa kanya pong pagpapaunlak sa aming panayam. At kami nga po ay umaasa pa rin na kami muling pagbibigyan para nga masagot po lamang ang simple at praktikal na katanungan. Paano nga kikita ang Maharlika Investment Fund kung ito ang panggagalingan ng pondo ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan? With all due respect, hindi pa rin po naging maliwanag ang sagot ni Senador Mark Villar. Nabanggit nga po ng butihing senador ang katagang ODA, yung ODA. Ang ODA po ay Official Development Assistance. Sa kasalukuyan po ang ating pong pamahalaan ay napaglalaanan po ng ODA ng ating pong mga kaalyado at kaibigang bansa. Ang ODA loans ay itinuturing po na concessional loan o mga pautang sa mas mababang interest kumpara sa tinatawag na commercial loan. Ilang halimbawa po nito ay ang North-South Commuter Rail Project kung saan ang Japan International Cooperation Agency o JICA ay magpapautang po ng 369 billion pesos at ang interest rate ay 0.08% per annum o bawat taon. Nababayaran po sa loob ng 40 taon. Subalit, may grace period o palugit na 12 taon bago magsimula ang pagbabayad. Ang Export-Import Bank po of Korea ay magpopondo sa New Cebu International Container Port ng halagang 8.8 billion pesos sa interest lamang na 0.15% per annum o wala pa hong 1%. Payable in 40 years at may grace period po na 10 years. Ang China Exim Bank ang siya ho namang panggagalingan ng karagdagang 12.2 billion pesos na pondo para sa konstruksyon ng Kaliwa Dam. 2% ang interest rate nito bawat taon, payable in 20 years at may grace period na 7 years. Mahaba-haba po ang listahan ng concessional loan na nakuha ng Philippine government mula sa Official Development Assistance Loans ng iba't ibang mga kaalyado nating bansa. Kung nakakautang na po ang Pilipinas para nga sa iba't ibang mga proyekto sa napakababang interes at mahabang panahon ng pagbabayad at meron nga pong grace period pa, muli ang amin pong makulit na katanungan, paano nga kikita ang Maharlika Investment Fund kung ito ang magpopondo sa mga proyekto ng gobyerno? Mag-aalok ang Maharlika Investment Corporation ng mas mataas na interest rate
mag-aalok ng commercial interest rates sa gobyerno? Gobyerno po ang pinanggagalingan ng kapital at pondo ng Maharlika Investment Fund. Pero, pagtutubuan mo mismo ang gobyerno, di para po tayong ginisa sa ating sariling mantika. Paano po kikita ng 8.64% ang kapital ng Maharlika Investment Fund sa loob ng 1 taon? Kung ang tinutukoy po ni Senador Villar ay ang pakikipag-partner po sa pribadong sektor o private-public partnership para nga sa halimbawa daw po ay toll road o tulay nang gaya nga po ng sa Cordoba, Cebu, dapat niyong maunawaan na ang prinsipyo po ng PPP ay users pay. Ibig sabihin, nagtayo ng infrastruktura ang pribadong sektor sa tulong ng gobyerno pero ang mamamayan na siyang gagamit nito ay kinakailangang magbayad. Ang concession agreement po ng ibang mga PPPs ay umaabot ng hanggang 35 taon at dekada ang binibilang bago mabawi ang puhunan. Patawad po sadyang hindi lang po namin talaga maarok ang sinasabi po ng ating mga nagtutulak ng MIF na lalago ang pera nito nang dahil sa pagpopondo sa mga proyekto ng pamahalaan. Muli po, kami po'y nananawagan sa lahat na tulungan po kami para ho namin matulungan kayo na maipaliwanag po ang isyong ito sa ating mga kababayan. Dahil gusto ho natin na ito po'y magtagumpay at lumago kasi nga po, pera nating lahat ito. Kaya nga po, please, paki-explain, nasaan ang lohika sa mga sinasabi ninyo? May kasabihan kasi sa wikang Ingles, di ba? If it sounds too good to be true, something is wrong. Think about it.